Inay, bakit ganito pa rin ang itsura ng bahay natin? Nagpapadala naman ako ng pera para sa pagpapaayos dito, di ba? Anong nangyari? Anak, sa totoo lang, hindi ako nakakahawak ng perang pinapadala mo. Ang tsaklaring mo ang kumukuha nun sa remittance at siya rin ang nagtatago nun. Ha? Bakit nasa kanya lahat ng pera ko? Sinabi niya sa akin na siya na lang daw ang hahawak ng pera mo at bahalang mag-budget para sa mga materyales na kakailanganin. Wala naman kasi akong alam sa mga ganyan, kaya pumayag ako. Sandali, pupuntahan ko siya. Nagmadaling magtungo si Nora sa kanyang tiyahin upang kunin ang perang pinapadala niya para sa pagpapagawa ng kanilang bahay. 3 taon ng OFW ang babae sa Saudi at nagsumikap ito para mapaayos at mabigyan ng magandang tahanan ng kanyang ina. Ngunit pinansusugalang ito ng kanyang tsaklaring at ng anak nitong lalaki. Oh, Nora, nakabalik ka na pala ng Pilipinas? Opo, siguro naman alam niyo na kung anong pinunta ko rito. Ha? Ano nga bang pinunta mo rito? Pasensya ka na ha, pero hindi ko alam eh. Sinabi sa akin ni Inay na kayong humahawak ng perang pinapadala ko. Ilang buwan na nakalipas simula magbigay ako ng pampagawa ng bahay namin. Pero bakit hanggang ngayon sira-sira pa rin ito? Naku Nora, pasensya ka na ha. Nagamit ko kasi ang pera mo sa pagpiyansa sa pinsa mong nakulong. Nahuli kasi siyang nagsusugal eh. Hayaan mo, ibabalik ko rin naman yon. Ano? Ginamit niyo ang pera ko nang walang permiso ko? Nagipit lang kasi talaga ako kaya nagalaw ko ang pera mo. Saka maliit na halaga lang naman yun para sa'yo. Hindi madaling kitain ang pera sa ibang bansa. Kaya sana nag-isip man lang kayo bago nyo gamitin ang pera ko. Ito naman masyadong OA. Akala mo naman hindi ka babayaran. Pasalamat ka pa nga nagmalasakit pa ako sa inyo mag-ina. Saka tumulong din naman ako sa pag-abroad mo nun, di ba? So paanong paraan kayo nagmalasakit sa amin mag-ina? Sinamantala niyo ang pagiging mangmang ng magulang ko. Ang kapal ng mukha niyong gamitin ang perang pinaghirapan ko. Aba, sumusobra na yung bibig mo ha? Hoy, para sabihin ko sa'yo, ang kapal din ang mukha mo. Nung walang-wala kayong mag-ina, sa akin kayo lumalapit. Oo, tama kayo. Pero lahat ng tulong niyo may panunumbat. Wala kaming hininging tulong na hindi namin binayaran. Ang yabang mo na magsalita porket balikbayan ka? Babagsak ka rin buwisit ka. Natutuwa talaga kayo kapag naghihirap kami mag-ina. Napakasamaan niyo, tsaklaring. Babalik ako rito bukas at ibalik mo sa akin ang pera ko. Naiiyak na bumalik si Nora sa kanilang bahay at pagkarating niya ron, nakita niya ang 2 tao na kumakausap sa kanyang ina. Lumapit siya sa mga yon at nalaman niyang inaangkin na ng iba ang lupang kinatitirikan ng tahanan nila. Ginawa pala itong kolateral ng kanyang tsaklaring sa utang sa may-ari ng pasugalan. Sino ba kayo para kunin ang tirahan namin? Nakasanla sa akin ang lupang kinatitirikan ng bahay niyo. Kaya bibigyan ko kayo hanggang bukas para umalis dito. Paanong nangyari yan? Nay, sino ba mga taong yan? Nakasanla daw ang lupa ng ama mo sa kanila. Pero hindi ko alam kung paanong nangyari yun. Umalis na kayo, Manong. Dahil hindi namin sinasanla ang lupa ng ama ko kahit kanino. Tsahin mo ba si Claring? May malaking utang kasi siya sa pasugalan ko. At ang lupang kinatitirikan ng bahay niyo ang ginawa niyang collateral sa hiniram nitong pera sa akin. Ano? Pero wala pa rin kayong karapatan ng paalisin kami sa lupa na to. Hindi namin ibibigay ang pagmamayari ng ama ko. Kung ganun, mapipilitan akong gamitan kayo ng puwersa. Subukan niyo lang. Matapang na sabi ni Nora. At hinanda niya ang sarili para sa kung anuman ang gagawin sa kanya. Maya-maya pa, dumating ang tsaklaring niya at sumabat na ito sa usapan. Ginigiit nito na may karapatan din siya sa lupa ng kapatid. Huwag mo na silang pigilan, Nora. Dahil sa kanila na muna ngayon ang lupang kinatitirikan ng bahay nyo. Anong karapatan yung gawing collateral ang lupa ng ama ko sa utang nyo sa mga yan? Nasa akin ang titulo ng lupang yan dahil kaming 2 ni Kuya nagmamayari niyan. At wala kayong karapatang mag-ina dahil patay na ang kapatid ko. Kung ako sa inyo, umalis na lang kayo. Kinasusuklaman ko talaga ang pagkatao nyo. Pwede ba? Huwag na kayong magtalo sa harapan namin. Simula ngayon, sa akin na ang lupain ito.
Kaya bukas, umalis na kayo. Bumagsak ang mga balikat ni Nora sa mga nangyari sa kanyang pag-uwi. Hindi niya lubos akalain na mawawala na pala sila ng tirahan ng ina. Kinabukasan nga, wala na siyang nagawa kundi umalis na lang sila. Nagdala kasi ng mga tauhan ng may-ari ng pasugalan na si Mang Gavin. Natakot sila sa maaaring gawin ng mga ito. Mabuti na lamang may bakanting paupahan sa hindi kalayuan sa kanilang tahanan. Doon na muna sila pansamantalang nanirahan. Anak, pasensya ka na kung dumadagdag pa ako sa mga pasanin mo sa buhay. Huwag niyo pong sabihin niya, Ninay. Sa totoo lang, walang ibang dapat sisihin dito kundi si Chaklaring. Napakasama niya talaga. Anak, matanong ko lang, may naipon ka bang pera para sa'yo? Wala ho, Inay. Lahat ng sinasahod ko, pinapadala ko para sa pagpapagawa ng bahay natin. Tapos ganito lang pala ang mangyayari. Dapat nag-ipon ka. Hindi mo dapat kinalimutan ang sarili mo. Paano ka na ngayon? Huwag niyo ho akong intindihin, Inay. Kaya ko pa naman magtrabaho at bumalik sa Saudi. Kapag nawala ako, ingatan mo ang sarili mo, ha? Inuubo pang sabi ni Nanay Marlene at napansin ni Nora na parang hindi maayos ang lagay ng ina. Bukod pa ron, nangihina rin ito. Nang hawakan niya ang noo ng kanyang nanay, sobrang init na nito. Inay, masama ho ba ang pakiramdam niyo? Wala lang ito, anak. Halika na at mag-ayos na tayo ng mga gamit. Sigurado po ba kayo? Kung magpatingin kaya tayo sa ospital, wag na, mapipilitan ka pang gumastos. Tumayo ito para sana mag-ayos ng kanilang mga gamit. Ngunit nagulat si Nora nang biglang bumagsak ang kanyang ina. Sinubukan niya itong gisingin. Ang kaso nga lang, nanatili itong walang malay. Kaya mabilis niya nang sinugod sa ospital si Nanay Marlene. Nang makarating sila sa pagamutan, nasuri agad ito ng doktor. Sinabi sa kanya na may stage 4 cancer na ito at kailangang dumaan sa chemotherapy. Sandali niyang iniwan ng magulang para magtungo sa tiyahin. Sisingilin niya ito sa perang kinuha sa kanya. Oh, bakit narito ka na naman? Kukunin ko na ang pera ko. Ilang taon kong inalagaan ang nanay mo. Dapat nga hindi mo na sa akin kinukuha ang pera na yon. Kung inalagaan niyo ng maayos ang nanay ko, bakit nagkaroon siya ng malalang sakit? Ibigay niyo ang pera dahil kailangan ko na yun ngayon. Umalis ka na rito dahil wala akong ibabalik sa'yo. Sumusobra na talaga kayo. Dapat sa inyo sinusunog sa impyerno. Abat buwisit ka talaga. Nagawang sampalin ni Claring ang pamangkin. Ngunit mabilis siya nitong binawian hanggang sa lumala ang kanilang away. Inawat sila ng mga tanod na tinawag ng isang kapitbahay. Dinala sila nito sa barangay at kinausap ng kapitan. Ano ba pinag-aawayan yung dalawa? Hindi dapat kayo nag-iiskandalo sa daan dahil nakakabala kayo sa iba. Ito kasing babae na to eh. Matapos kong alagaan ang nanay niya, aba, sisingilin pa naman ako sa perang pinapadala niya. Nagpapadala ako ng pera para pagbalik ko may maayos kaming matitirhan. Pero anong ginawa niyo? Nilustay niyo lang sa sugalan ng pinaghirapan kong pagtrabahuhan. Humanda kayo dahil kakasuhan ko kayo. Nora, para sa akin mali ang ginagawa mo. Si Claring naman pala nag-alaga sa nanay mo kaya sana magkaroon ka man lang ng utang na loob. Pati ba naman kayo, Kapitan? Balik ko ang pag-iisip. Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng kakampi. Yan pala mukhang pagtutulungan niyo pa ako. Wag mo akong binabasto sa mismo opisina ko ha. Kung makapagsalita ka, akala mo kung ano na narating mo sa buhay ah. Aalis na ako rito dahil mukhang wala naman ako mapapala. Hoy, bumalik ka rito! Tingnan mo ang babae yon. Bastos talaga kausap. Kumukulo ang dugo sa galit ni Nora nang umalis sa barangay. Pagbalik niya sa kanyang ina, napansin nito ang lungkot na daladala. Tinatago man ang lungkot, ramdam pa rin ito ni Nanay Marlene. Wala siyang sapat na pera pang kimo ng magulang,
at hindi niya na alam kung saan kukuha ng panggastos. Anak, wag mo kong masyadong alalahanin na. Alagaan mo dapat palagi ang sarili mo. Pasensya na kayo, inay. Kung wala akong sapat na pera ngayon, naiinis ako kasi hindi ko man lang maibigay sa inyo ang mas maayos na buhay. Kahit na anong mangyari, huwag kang susuko. Mawala man ako, tatagan mo pa rin ang loob mo. Inay naman, huwag niyo po yung sabihin. Kayo na nga lang ang meron ako eh. Kapag pati kayo nawala, baka hindi ko na talaga kayanin. Bumuho sa mga luha ni Nora sa harapan ng kanyang ina at niyakap naman siya nito. Tanging ang nanay niya na lang ang kanyang masasandalan, kaya dito na lamang siya humuhugot ng lakas. Sa mga sumunod na araw, nagpasya si Nanay Marley na umuwi na lamang at sa bahay na lang magpagaling. Nag-aalala kasi ang matanda na baka lumaki ang bayarin nila sa pagamutan. Nakiusap din ito sa anak na tigilan na ang pakikipag-away sa tiyahin nito. Anak, saan ba ang lakad mo? Maghahanap ka ba ng trabaho? Magsasampa na po ako ng kaso laban kay Chaklaring. Hindi ko hahayaan na apakan niya na lang ang pagkatao natin. Nora, pwede ba tumigil ka na? Lalo lang magiging magulo ang buhay natin kapag pumatol ka pa sa tiyahin mo. Pero inay, hindi ko na kaya ang ginagawa niya sa atin. Desidido na akong kasuhan siya. Hindi na nga nagpapigil pa si Nora at tinuloy niya na ang pagsampa ng kaso sa kanyang Chaklaring. Habang naglalakad nga siya, nakasalubong niya ang pinsan niyang si Dominic. Nang magtama ang kanilang mga mata, tinignan niya ito ng masama. Bakit nasama mo tumingin? May problema ka ba sa akin? Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa akin? Pera kong ginamit sa pagpiyansa sa'yo. O ano naman ngayon? Pareho talaga kayong makapalang mukha ng nanay mo. Itigil mo yung bibig mo kung ayaw mong tamaan ka sa akin, ha? Sige, saktan mo ako para matuluyan ka na sa kulungan at hindi ka na makalabas kahit kailan. Pasalamat ka, babae ka, dahil kung hindi, nasikmuraan na kita dyan. Hinayaan na lamang nito ang pinsan niya at umiwas na lamang. Si Nora naman, naglakad na patungo sa police station para magsampa na ng kaso sa tiyahin. At makalipas nga lang ang 2 linggo, nakatanggap agad ng sabina ang Chaklaring niya at sumugod pa ito sa bahay na kanilang inuupahan. Subalit nagkataon na wala siya roon at ang kanyang ina lamang ang naabutan nito roon. Nasaan ang magaling mong anak? Bakit mo hinahanap ang anak ko? Ang lakas ng loob niyang kasuhan ako? Nababaliw na ba talaga siya? Kung ano man ang ginawa niya, nararapat lang yon. Talagang kinukonsinti mo pa ang anak mo, ha? Talagang mag-ina nga kayo. Alam kong nasa tama ang anak ko kaya nasa panig niya ako. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Ang lakas ng loob niyo mag-ina. Samantalang noon kapag nagugutom kayo, sa akin kayo pumupunta. Lahat ng binigay mong tulong binayaran namin. Pero nagpasalamat pa rin naman kami, di ba? Wala kayong mga utang na loob. Umalis ka na sabi rito. Nagawang itulak ni Nanay Marley ng kapatid ng kanyang asawa. Ngunit gumanti ito sa kanya. Tumama ang likod ng matanda sa matigas na bagay na naging dahilan ng paninikip ng dibdib nito. Subalit hindi pa rin tumigil ang hipag niya sa paninigaw sa kanya. Hanggang sa tuluyan na itong atakihin sa puso. Nataranta naman si Claring at nagmadaling umalis. Pagdating naman ni Nora sa kanilang bahay, nakita niya na lang na wala ng malay ang kanyang ina. Nang dali nito sa ospital, dead on arrival na ito. Sobrang sakit ng pangyayaring yun sa kanya. Labis naman siyang namuhi nang mapag-alaman niya sa kapitbahay na ang kanyang tiyahin ang huling nakausap at nakaharap ng kanyang ina. Kaya naman nagmadali siyang tumungo sa bahay nito. Chaklaring, lumabas ka dyan sa bahay mo. Ano na naman ba ang problema mong babae ka? Hindi ka pa ba tapos sa panggugulo mo sa akin? Hayop kayo.
Bakit pati si nanay nagawa niyong saktan? At ngayon, patay na siya! Aba, sumusobra ka na talaga, ha? Pati pagkamatay ng nanay mo, sa akin mo pa isisisi? May nakapagsabi sa akin na kayong huling nakausap ni nanay. At naniniwala ako na may ginawa kayo sa kanya. Humanda kayo dahil dadagdagan ko ikakaso ko sa inyo. Eh di gawin mo. Tignan natin kung maipakulong mo ko. Nababaliw ka na! Galit na pinagsarhan ni Claring ng pinto ang pamangkin at hindi na ito humarap pa. Samantala, sinikap naman ni Nora na magbabayad ang tiyahin niya sa lahat ng ginawa nito sa kanya at sa kanyang ina. Subalit paglipas ng 3 linggo, lumabas na ang resolusyon ng piskal at na-dismiss lamang ang kinaso niya rito dahil wala raw sapat na ebidensya. Ang mas masakit pa, tinulungan pala ni Mang Gaby ng kapatid ng kanyang ama para hindi umakyat sa korte ang kinaso nito. Dahil sa mapera ito at may kakayahan na manipulahin ang lahat, mabilis na ayos ang problema. Sa pagkasuklam naman ng babaeng balikbayan, sumugod ito sa pasugalan upang ibuhos ang galit sa mga taong pinagtulungan siyang kawawain. Mga hayop kayong lahat! Dapat sa inyo mamatay! Anong ginagawa mo ritong babae ka? Hoy Nora, talagang nahihibang ka na eh. Pati ba naman sa pasugalan na to, gagawa ka ng iskandalo? Hindi ako titigil hanggat wala sa inyong naghihirap. Mga kampon kayo ng demonyo! Claring, palisin mo na yung babae na yan, ha? Baka samayin yan sa akin. Kung ako sa inyo, Mang Gavin, ipakaladkad nyo na lang yan palayo sa mga tauhan. Magbabayad kayo sa akin. Tandaan nyo yan! Mababakas sa mukha ni Nora ang matinding galit. Nang gabing yun, wala siyang ibang nagawa kundi ang magbitaw lang ng pagbabanta. Sa kanyang paglalakad naman, bigla na lang siyang nawala ng malay. Pagkagising niya, isang matandang lalaki ang nakita nito. Nagulat pa nga ito nang malaman ng lolo na may puot sa kanyang puso. Ang hindi niya inaasahan nang alukin siya nito ng tulong para bigyan ng parusa ang mga taong nanakit sa kanya. Kung desidido ka nang bigyan ng parusa ang mga taong yon, bumalik ka lang dito sa akin. Sa tindi ng galit ko sa mga yun, hindi ako magdadalawang isip na gumanti sa kanila. Kung ganoon, sige. Tutulungan kita. Kaya ko silang saktan sa pamamagitan lamang ng buong pangalan nila at pagbulong sa hangin. Basta tiyakin lang na sagad ang galit mo sa kanila. Sa totoo lang, araw-araw kong pinagdarasal na sana bawian sila ng buhay. Ganito katindi ang pagkasuklam ko sa mga taong inalisan ako ng karapatan. Hindi ko nakuha ang hustisya sa pamamagitan ng batas. Kaya pakiusap, tulungan niyo po ako, Lolo. Kinuha ni Nora ang kamay ng matandang manggagaway upang kumbinsihin na tulungan siya. Wala na talagang makakapigil sa nais niyang paghiganti. Nang masimula na nga ang paghahaton lang sumpa sa mga taong nanakit sa kanya, unti-unti niya na ring nakikita ang paghihirap ng mga ito. Nahuli ng mga otoridad ang pasugalan ni Mang Gavin. Subalit nakalabas ito dahil sa pera. Ngunit kasabay niya na magdusa sa sakit ang mag-inang sina Claring at Dominic. Sa parehong araw, sabay-sabay ang pagsakit ng kanilang sikmura at ulo. Walang tigil din sa pagdumi. Mama, sobrang sakit na talaga ng ulo at tiyan ko. Dalhin niyo na ako sa ospital. Hindi ko na talaga kaya. Halos pareho lang tayo ng nararamdaman. Kung pupunta tayo sa ospital, paniguradong gagastos lang tayo na malaki ron. Umutang ka na muna kay Mang Gavin. Hindi ko na talaga kaya ang sakit. Malaki na ang utang ko ron. Alam mo naman na siya ang nag-aasikaso sa kaso ko para madismiss eh. Lahat ng tulong niya, may kapalit syempre. Paano to, Ma? Tidisin na lang ba natin ang sakit? Lumapit na tayo sa kanya. Tutulungan ko na lang kayo na makabayad sa mga utang. Talaga lang siguraduhin mo yung sinasabi mo. Oo nga po, kaya puntahan na natin siya ngayon.
Nagmadaling magtungo ang mag-ina kay Mang Gavin upang muling humingi ng tulong. Kahit na namimilipit na sila sa kirot na nararamdaman, nagpatuloy pa rin ang mga ito. Wala naman kasi silang ibang malalapitan kundi ang may-ari lang ng pasugalan. Ang kaso, may sakit din itong iniinda at may problema pa ang kinakaharap. Hindi ko kayo matutulungan sa ngayon dahil pupunta rin ako sa pagamutan. Bakit? May sakit ba kayo ngayon, Mang Gavin? Kahapon paglabas ko sa kulungan, bigla na lang nanakitang tiyan at ulo ko. Parang tinutusok ng kung ano eh. Ganyan din ang nangyari sa amin ng anak ko. Halos pareho lang pala tayo ng iniindang sakit. Pero Mang Gavin, wala talaga kami malalapitan na iba eh. Dami mo ng utang sa akin, Claring. May maibabayad ka pa ba sa akin? Mang Gavin, pautangin mo na kami ni Mama. Ako na lang ang bahala magbayad. Nakapasok kasi akong helper sa isang construction, kaya maiiwasan ko na rin ang pagsusugal sa inyo. Siguraduhin niyo lang mag-ina na makakabayad kayo sa akin ha. Dahil kung hindi, pati ang bahay niyo kukunin ko. Pangako, magbabayad kami sa utang namin sa iyo. Muling pinagbigyan ni Mang Gavin ng mag-ina at sinabay na nga rin niya ang mga ito sa pagpunta sa pagamutan. Iisa lang din ang sinabi sa kanila ng doktor na maaaring may nakain lang sila na hindi kayang tunawin kaya nanakit ang kanilang mga sikmura. Niresetahan na lamang sila ng gamot pantanggal kirot at lunas sa labis na pagdumi. Ngunit ang inaakala nilang simpleng sakit nasundan pa ng mas malalang karamdaman. Sa mga sumunod na araw, hindi na sila nawawala ng lagnat. Mga butlig-butlig sa katawan na sobrang pamumula at lumalapad. Hirap na rin silang makatulog at hindi na kayang gawin ang mga bagay na nagagawa nila noon. Wisit na butlig-butlig to. Hindi na ako nakakatulog dahil sa sobrang hapdi at kate. Wala na ba talagang ibang gamot para dito? Kanina pumunta ako sa butika at ang binigay nila sa akin itong ointment na to. Mabisa daw at nakakatuyo ng katikati sa katawan. Ilang pamahid na ba ang nabili nyo para sa katikati na to? Masyado nyo kasing tinitipid ang pagpapagaling natin eh. Kung pumunta na lang kasi tayo sa derma para mabigyan ng tamang gamot. Pupunta tayo ron? Bakit? May pera ka ba? Hindi mo nga pinasukan ang trabaho mo eh. Paano nga ako papasok kung ganito ang lagay ko? Mag-isip nga kayo, Mama. Kapag hindi pa tayo nakabayad, mawawala rin pati ang bahay natin. Gulong-gulo na si Claring kung ano pa nga ba ang kailangan niyang gawin. Wala na siyang ibang maisip na paraan para masolusyonan ang kanilang problema. Nang mapadaan naman siya sa inuupahan na bahay ni Nora, nalaman niyang may barbecuehan na pala itong negosyo. Tinignan niya ng masama ang pamangkin, ngunit nagulat siya sa ginawa nito. Dumura kasi ito sa kanyang harapan na parang malas na tinataboy. Huwag kayong tumingin sa akin na masama dahil baka manakit yung mga mata nyo. Ang yabang mo talaga. Nayayabangan ka sa akin kasi naiinggit ka. Hindi ko man nakamit ang hustisya sa pagnanakaw mo sa akin ng pera at sa pagkamatay ng nanay ko. Titiyakin ko pa rin na magdudusa kayo. Puro kasalita, wala namang gawa. Bahala ka na ka sa buhay mo. Buisit ka! Umiwas na lamang si Claring sa pamangkin dahil baka kung saan pa mapunta ang sagutan nilang yon. Pagbalik nito sa kanilang bahay, nakita niya si Mang Gavin at ang anak na nagtatalo. Agad siyang lumapit sa mga ito para alamin ang nangyayari. May karamdaman din ako ngayon kaya kailangan ko ng pera. Tapos yung pasugalan ko nahinto pa dahil sa mga buwisit ng pulis na humuli sa akin. Anong nangyayari rito? Oh, mabuti naman at nandito ka na. Nasaan ang bayad mo sa akin? Mang Gavin, alam mo naman na may mga karamdaman kami ngayon eh. Pwede ba, saka mo na lang kami singilin kapag nakaluwag-luwag na? Hindi na pwede, Claring. Pupunta ako ngayon sa isang private hospital para ipatingin ang karamdaman ko. Kaya kailangan ko rin ng pera. Kung hindi ka makakabayad, kukunin ko yung bahay nyo. Malaki ang pagkakautang mo sa akin. Saan naman kami titira kung kukunin mo ang bahay namin?
Nakikiusap naman ako sa iyo ng maayos, kaya pagbigyan mo na ako. Problema nyo na ako saan kay titira. Kapag hindi ka pa nakapagbayad sa akin hanggang mamayang gabi, umalis na kayo sa bahay nyo. Hindi na nakapagsalita pa si Claring dahil mabilis nang umalis si Mang Gavin. Iniisip niya kung paano sila makakabayad sa pagkakautang dito. Samantala, habang dumaranas naman sila ng hirap, unti-unti namang nagiging maayos ang buhay ni Nora. Ang negosyo nitong barbecuehan ay nadagdagan ng karinderya. Nang malaman nga ng tiyahin nito ang maayos niyang buhay, naglakas ng loob pa itong lumapit sa kanya. Napansin niya naman ang pamamayat ng katawan nito at paulit-ulit na pag-ubo. Nora, pwede ba kitang makausap? At ano naman ang pag-uusapan natin? Nora, baka naman pwede ako makahiram sa'yo ng pera. Kailangan ko lang talaga ngayon. Ano? Tama ba ang narinig ko? Nangihiram kayo sa akin ng pera? Hindi pa nga sa akin nababalik yung kinuha nyo. Tapos ang kapal na mukha nyong lumapit sa akin? Nora, alam kong meron tayong hindi pagkakaunawaan. Pero magkadugo pa rin tayo. At dapat nagtutulungan. Manahimik kayo! Kahit kailan hindi nyo kami tinuring nakadugo ng nanay ko. Umalis na kayo bago pa ako mabwisit sa inyo! Totoo nga sabi ng iba. Nagagawang baguhin ng pera ang pagkatao. Hindi pera nagpabago sa akin, kundi ang kasamaan ng iba. May araw ka rin, Nora. Tandaan mo yan. Pagbabanta pa ni Claring at umalis na ito sa tindahan ng pamangkin. Si Nora naman, pinagpatuloy lamang ang kanyang ginagawa. Ngunit pagsapit ng hating gabi, may 3 kalalakihan ang pumasok sa bahay na inuupahan para pagnakawan siya. Balot ang mukha ng mga ito kaya hindi niya makilala. Nagawa niyang manlaban dito, subalit nawalan siya ng malay nang sampalin siya ng isa sa mga magnanakaw. Kaya dahil doon, nalimas ng mga ito ang perang kinita niya sa kanyang negosyo. Kinabukasan, pupunta sana siya sa barangay upang i-report ang nangyari. Napahinto naman siya sa paglalakad nang makita ang tiyahin niya at ang kanyang pinsan na maraming pinamiling mga pagkain. Saan ang galing ang perang pinamili nyo sa mga yan? Aba, wala ka nang pakialam doon. Kahapon para kayong gutom na aso na lumapit sa akin dahil walang-wala kayo. Tapos ngayon nag-uumapaw yung mga dala nyo. Hoy Nora, tigilan mo na nga kami Wala kang pakialam kung saan namin kinuha ang perang ginastos sa mga to. Hayaan mo na nga yan, anak. Sadyang kulang lang sa pansin niyang pinsan mo. Hinayaan lamang ni Nora ang mag-inang yun dahil kailangan niyang unahin ang pag-report sa insidenteng nangyari. Habang papunta naman siya sa barangay, narinig niya ang usapan ng 3 lalaking nagiinuman. Nagtatawa na ng mga yun dahil sa matagumpay na pagnanakaw sa kanya. Sa pagkakataong yun, walang pinalampas na oras ang balikbayan at pinadakip niya na sa mga pulis ang mga nanloob sa kanyang bahay. Ang mas ikinagalit pa niya ay ang mismong tiyahin niya pala ang nag-utos sa mga yun. Agad naman niyang sinugod si Claring kasama ang mga alagad ng batas at hinuli rin ito para ikulong. Ngayon yung pagbabayaran ng lahat ng ginawa niyo sa akin. Hayop ka talagang babae ka. May sakit na nga ako, nagawa mo pa rin ako ipakulong. Napakawalang puso mo. Mas masama pa rin kayo kaysa sa akin, Claring. Nagdurusa na nga kayo sa karamdaman. Dinagdagan niyo pa ang kasalanan niyo. Titiyakin ko na hindi rito natatapos ang pagdurusa niyo. Pwisit ka talaga. Wala akong pinagsisihan sa mga ginawa ko sa inyong mag-ina. Dahil salot kayo sa buhay namin. Kung ganun, hintayin mong susunod na hatol sa'yo. Nagngingit-ngit sa galit si Nora nang umalis sa harapan ng kanyang tiyahin. Nagtungo ito sa manggagaway para hilingin na mas paigtingin pa ang pagpapahirap sa mga taong umalipusta sa kanya. Sinugod naman si Mang Gavin sa ospital dahil sumuka ito ng dugo. Si Dominic naman,
Nawala ng malay dahil sa matinding pananakit ng sikmura. Samantalang si Claring parang nababaliw na sa loob ng kulungan. Nagkakaroon ito ng malalang hallucinations at lumalala na rin ang sakit nito sa baga. Sa mga sumunod pang araw, dinalaw ng babaeng balikbayan ang kanyang pinsan na nasa ospital. Mabuti naman at pumunta ka rito, Nora. Nakikiusap ako. Ilabas mo na si Mama sa kulungan. Wala kasi nag-aasikaso sa akin dito eh. Ang saya niyo talagang tignan. Natutuwa ako dahil nagdurusa kayo sa matinding paghihirap. Hanggang ngayon pa rin ba? Masama pa rin ang loob mo sa amin? Nora, halos mamatay na nga kami sa karamdaman namin ngayon oh. Tapos nakukuha mo pa magsalita ng ganyan? Alam mo, sa totoo lang, kulang pa yung nararanasan yung sakit ngayon. Dahil ang gusto ko, mamatay kayo. Nora, maawa ka naman. Kahit kay Mama na lang. Ilabas mo na siya sa kulungan. Paano kung ayoko? Hayop ka talaga! Nabigo ang pinsan ni Nora na kumbinsihin siya kaya mas nagalit pa ito ng sobra sa kanya. Ngunit binaliwala niya lamang ito. Nang muli siyang dumalaw sa tiyahin, hindi na ito makaalala sa ilang bagay at mga dating kakilala at tila nawala na ito sa sarili. Sino ka? Bakit ka narito? Kumusta na kayo? Ilabas mo ako rito. May gustong pumatay sa akin dito at natatakot talaga ako. Hindi ka na makakalabas dyan at sa loob ng kulungan ka niyan babawian ng buhay. Demonyo ka, babae ka! Nagwala si Claring sa loob ng kulungan at nahirapan itong pakalmahin ng mga pulis hanggang sa magpasya na ipatingin ito sa espesyalista. Makalipas ang ilang araw, nilipat na ito sa mental hospital nang mapatunayang nababaliw na ito. Ngunit kalaunan, namatay din dahil sa impeksyon sa baga. Ang galit naman ni Dominic sa kanyang pinsan ay mas naging kasuklam-suklam pa. Nagawa pa nitong sumugod sa tindahan ni Nora upang sisihin sa pagkamatay ng ina. Napakawalang puso mo talaga, Nora. Hinayaan mo lang na mamatay ang nanay ko. Kung ano man ang sinapit ni Chaklaring, kasalanan niya yon. Hindi ka man lang naawa kay Mama. Bakit sagad na ang pagiging masama mo? Naging matigas ang puso ko dahil sa pang-aabuso niyo sa akin. Kaya ngayon, magbabayad kayo. Patuloy na nanindigan si Nora sa kanyang galit. Ngunit sa paglipas pa ng mga araw, parang hindi na siya natutuwa sa mga nangyayari. Nang makita niyang maliit na anak ni Mang Gavin ay bigla na lamang nagbago ang kanyang isip. Alam niyang pakiramdam kung paano mawala ng ama. Kaya bumalik na siya sa manggagaway upang bawiin na ang sumpa. Anong dahilan ng pagbabalik mo sa akin? Hinihiling mo ba na paigtingin ko pa ang sumpa sa kanila? Ang totoo niyan, gusto ko na pong tumigil. Bakit naman? Anong dahilan ng pagbabago ng iyong isipan? Napagtanto ko na unti-unti na pala ako nagiging kagaya nila. Nilamon ako ng sobrang galit, kaya nakagawa ako ng kasalanan. Pero ngayon, gusto ko nang kalimutan ng puot sa puso ko. Mabuti naman at hindi mo hinayaan na tuluyang kang lamunin ang galit mo. Huwag ka mag-alala. May kakayahan din akong bawiin ang sumpa sa kanila. Maraming salamat po, Lolo. Nagbigay ng kalayaan kay Nora ang pagpapasya niyang yun. At naging aral din sa kanya ang maling nagawa. Makalipas ang isang buwan, si Mang Gavin ay tuluyan ng hininto ang kanyang pasugalan. Nang unti-unti siyang gumaling, pinangako nito na hindi na siya gagawa ng masamang bagay. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan pa siya ng pagkakataon na gumawa ng tama. Samantala si Dominic, naging maayos na rin ang pagkatao nito. Nang mawala na ang karamdaman niya, naglingkod pa ito sa Panginoon at humingi ng tawad kay Nora. Nora, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol naman saan? Gusto ko lang sanang hingin ng kapatawaran mo sa lahat ng masasamang ginawa ko sa'yo. Matagal ko nang inalis ang galit sa puso ko.
at walang dahilan para hindi ako magpatawad. Mabuti naman kung ganon. Hiling ko lang na mas magkaroon ka pa ng mas masayang pamumuhay. Tuluyan na ngang nagkaayos si Nora at ang kanyang pinsan. Sa pagkaalis ng galit sa puso nila, nagbigay ito sa kanila ng katahimikan. Ang pagpapatawad ay daan patungo sa maayos at tahimik na pamumuhay. Wakas!